Ito ngayon ang literal na sistema ng Pilipinas. Yung tipong nagnakaw lang, tapos na-promote na kaagad, Vice Admiral pa ng Coast Guard. Naubos na ba ang budget sa flood control? Kaya budget naman ng Coast Guard ang nanakawin. Pagkatapos sa Coast Guard, saan na naman? Tsaka paano ba to naging Admiral? Paano to naging Vice Admiral? Paano nga ba nangyari yon? Paano nga ba? Kasi ang pagiging Coast Guard bukasyon. Ito, korupsyon. Naging Vice Admiral pa. Ni hindi nga ata marunong lumangoy sa dagat to eh. Ang alam nito magnakaw, hindi magsagip ng buhay. Pera lang ang alam bantayan neto. Hindi yung West Philippine Sea. Kanang kamay nga niya sa pagnanakaw, nilaglag niya. Ito pa kayang magiging tauhan niya sa Coast Guard. At saka ito pa, si Larry Gadon, binigyan ng posisyon sa Coast Guard. Na-promote ang loko sa kakamura-mura niya. At kakasigaw sa mga DDS na bobo. Mukhang murahan na yata ang labanan sa West Philippines eh. Hindi natakutan. Kung sino yung pinakamalakas magmura, yun ang panalo. Yun ang masusunod at yun ang pagbibigyan. Ano ba alam ng mga to sa trabaho ng mga Coast Guard? At bilang ginanap na Vice Admiral, oo nga pala, sakto. Kasi itong si Romualdez malakas magnakaw. Si Larry Gadon naman malakas magmura. Tamang-tama, para silang pinagparis na sapatos tsaka tsinelas. Si Romualdez ang kanang sapatos at si Gadon ang kaliwang tsinelas. Baka sunod na taon, papalitan na neto si Browner, yung general ng AFP. Magtataka ka pa ba kapag ito naging general ng AFP? Huwag ka nang magtaka kasi hindi naman nakakapagtaka ang mga katakataka. Magtataka ka nga lang kung bakit nakakataka. Yung mga katakataka, di ba ang tanga-tanga? Kapag ito nalaglag sa dagat, hindi siya mukhang admiral na nalaglag. Magmumukha siyang sea crocodile na nakawala mula sa pagkahuli. Kaya go Romualdez, ubusin mo ang budget ng Coast Guard.